as your representative there. At ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin is lahat tayo ay maging kabahagi sa gawain na magaganap doon po sa Botswana, Africa. And I believe na marami nang nakahanda na mga kaluluwa po doon. And yung kinantakan ni Pastor Ryan kanina, be it unto me according to your word. Kung ikaw ngayon ay tinatawag ng Panginoon to do something for His work, will you say, like Mary, be it unto me according to your word? Kung ikaw si Mary, ikaw ay isang dalaga, at sasabihin sa iyo ng isang anghel, o sasabihin sa iyo ng ating Panginoon, ipapanganak mo yung Messiah, would you say, be it unto me according to your word? Parang napakahirap. I believe, lahat tayo dito, lalong-lalo na itong mga kabataan na nandito ngayon, naniniwala ko that you have dreams in life. Marami kang mga pangarap. Pero what about like Mary, darating sa punto sa iyong buhay na sasabihin ng Diyos sa iyo, I want you to do this. At maapektuhan ang iyong mga dreams sa iyong buhay, would you say, be it unto me according to your word? Napakagandang awitin. Napakagandang statement. But, napakahirap sabihin. Napakahirap gawin. Nasasabihin mo sa Panginoon, tatalikuran ko ang lahat ng aking mga pangarap just to follow your will. Be it unto me according to your word. Nangyari yan sa aming buhay. I have a lot of dreams. Before going to the Bible college, I have a dream in my life. Pero nung God called me to the ministry, napakahirap kung sinabi na, be it unto me according to your word. Last year, we had the opportunity to visit Thailand and Cambodia. Pagdating namin sa Pilipinas, nag-iba ang lahat. Napag-alaman namin that God is calling us to a country. Now, we need to leave our home. We need to leave Vigan City, where we call home for 22 years. Kung kayo po kaya, ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, you need to leave your home, you need to leave your comfort zone, just para lang gawin at pupunta sa isang lugar na hindi namin alam kung ano mangyayari sa aming buhay. It's really hard for us to leave our home. Because our prayer before ay, Lord, saan mo man kami tatawagin, pwede ba Lord na doon na kami? Pwede ba Lord na doon na kami mamamatay? Kaya nung tinawag kami ng Panginoon, that was 2002, nung tinawag kami ng Panginoon to start a church in Vigan, sabi namin sa Panginoon, Lord, this is it. We will give ang aming buhay dito sa lugar na to, mamahalin namin ang Vigan, and dito na kami mamamatay. There was a time pa nga na whenever na ako'y dadaan sa simenteryo sa Vigan, ang isip ko is, saan kaya ako ililibing dito? Why? Dahil ang prayer namin, Lord, kung saan mo man kami tatawagin, doon na kami mamamatay, or doon na namin hihintayin yung rapture. That was our prayer. But all of a sudden, lo and behold, God has another plan. It's hard for us to say yes to God. But finally, June 1 of 2023, we made a decision. Though napakahirap, lalong-lalo na yung aming mga anak, nung nag-decision kami, it's hard for them to accept.
Nung lalong-lalo na yung panahon na nagpakada kami di church. It's hard. Nag-iiyakan na lahat. Napakahirap yung nung nilapitan na ako ng aking anak, yung bunso ko, si Sam. Sabi niya sa akin, Dad, ilang araw tayo doon? Hindi na naiintindihan kung anong gagawin namin sa Bigan. Akala ay sa Botswana, akala niya, di paggarot na kakabsat, papang kami lang mission trip. Short trip. Pero hindi. I told him, as long na kung kailan tayo ibabalik ni Lord, doon tayo. And he began to cry. At sabi niya sa akin, Dad, ayaw kong sumama. It's hard. But it's the call of the Lord. May I ask everyone to please stand. Shall we pray? Father, we ask for your blessings upon us. I pray na makapag-focus kami ngayon sa inyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na gamitin mo ako bilang isang instrumento mo, Panginoon, para may pakita ang inyong pong kapangyarihan at ang will mo sa aming buhay. I humble myself, O Lord, at gamitin niyo po ako. Make me your mouthpiece to your people this morning. Use your word as an encouragement and as a challenge to each and every one of us that Redemption Baptist Church would embrace the vision for world missions. Help us, O God, na makita namin ang inyong pong grace sa aming pong mga buhay. That the ministry ay sa pamamagitan lamang ng inyong pong biyaya. May you bless now your word, your people, and even for your servant, in Jesus' name. Amen. You may now be seated. Thank you, Pastor Ryan, for giving me this opportunity to share the vision for Botswana. And I believe na may gagawin ng Panginoon. May gagawin ng Panginoon. And the time na yung church namin sa Bigan ay nag-grow, saka lang naman tinawag kami ng Panginoon. Kaya it's hard for us to make a decision. But I want us to understand this morning na kung gusto mo ng peace sa iyong buhay, you need to follow the will of God. Hanggat hindi mo sinusunod ang kagustuhan ng Diyos sa iyong buhay, you will never have peace. The peace that passes all understanding. Noong panahon na nagre-wrestle kami sa Panginoon, there is much bargaining na sinasabi namin sa Panginoon, pero hindi namin kinaya. The time when we said yes to the Lord, June 1 of 2023, doon lang kami nagkaroon ng peace. We surrendered everything to the Lord. Kaya nga nag-decision kami na sinasabi ng mga members, Pastor, wag niyong ibenta yung bahay ninyo. But we need to do it. Because it's the will of the Lord. At gusto ng Panginoon for the next 20 years of our lives, doon kami. Kaya kung gusto niyo pong mag-invest sa Bigan, tourist destination, maganda po yung tahanan po namin doon. Malapit lang, 5 minutes drive lang from Crisologo Street. Yan. Malapit na malapit. Pwede niyo pong gawing transient. Nakita na yan ni Pastor Ryan. Napagandang location. But I want to understand that the calling of the Lord is irrevocable. It does not change. Bakit ko nasabi? Bakit ito yung title ng ating pag-usapan ngayong umagang ito? That God's calling and plans are irrevocable. It does not change. Because first of all, sa aking buhay, nalaman ko na meron akong
ng foreign field nung panahon when I was in the Bible College, doon po sa San Fernando, La Union. By the way, tama rin yung sinabi ni Pastor Ryan kanina, first 3 months ko sa Bible College ay dito po sa Baguio City. Classmate ko noon si Pastor Busakay and Pastor Benito. Benito something. Conrado. Basta hindi ko na maalala. Sila yung mga classmates ko noon. Kaya nung nagka-problema yung Bible College, sila yung nagpatuloy, and after 1 year yata, pumunta sila sa Pines. At ako naman, pumunta sa aming mother church sa San Fernando, La Union. Kaya, that was my life. Pero when I was in the Bible College dun sa San Fernando, La Union, nakita ko si Pastor Mike Valdez surrendered his life for Cambodia. That was the time na nangungusap sa akin ng Panginoon that I have a plan for you. I want you to go to the foreign field. And I said to God, Lord, if ever natatawagin mo ako, I will make myself available for foreign missions. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ipapangako ko, kung tatawagin mo ako, I will go. So I made myself available. Pero nag-iba ang lahat nung kami ay kinasal ni Mrs. Yung aking ex-girlfriend. At hindi po kayo nagkakalayo sa kanya. Dahil ang aking asawa ay isang Igoroto din. Na ang aking, my father-in-law is from Mangkayan, Benguet. Bayaw niya si Attorney Luspian, na dating mayor ng Mangkayan. So, yung mga lahing yon. So, naikamangak dito'y, it's a great blessing na nakapag-asawa ako ng isang babae na malapit sa langit. Kasi mataas kayo. At nakapag-asawa ng malapit sa impyerno kasi mainit doon sa baba. Naramdaman ko ang panawagan ng Diyos when I was still in the Bible College. Pero nag-iba yun nung kami kinasal ni Mrs. Kaya sabi ko nga, ang prayer namin nung kami kinasal, Lord, saan mo man kami tatawagin, doon na kami pipirme. Doon na kami mamamatay, or doon na kami maghihintay ng yung rapture. But one time, mga kapatid, merong isang bumisita sa amin na isang pastor, at meron po siyang kasamang isang African na eksakto nagkataon that he's from Botswana. Isa siyang lawyer, a very young lawyer. Pinasyal ko sila sa, sino nakarating sa vegan? Narating nyo ng vegan? Narating nyo na yung safari? Narating nyo yung safari? Actually, bawal ang mga pastor doon. Hindi nyo ba alam yun? Hindi mo alam yun, pastor? Kasi safari. Bawal sa mga pastor doon kasi safari. Dinala ko sila sa safari at nung nandun kami, I was amazed with this lawyer. Sabi niya, 70% ng mga trophies dito ni Chavit Singson ay galing sa Botswana. In my country, sabi niya. At maraming mga animals dito, maraming mga trophies dito na galing lang mismo sa Botswana. And you know what? During that time, God reminded me of my calling. Why? Because I love black people. Ewan ko, hindi dahil siguro ako'y black, medyo black, pero at least kung nandun na ako sa Africa, ako na ang pinakamaputi. Kaya hindi na ako magpo-problema sa aking skin. So, God reminded me of my calling. That was my first encounter with God. With my calling. Pangalawang pagkakataon, Pastor Greg Lyons encouraged us
as pastor of Global Search, sabi niya sa amin, he challenged us na sasama kami sa kanya sa isang conference sa Kenya, Africa. Kaya before pandemic, I had the opportunity to visit Kenya. At doon, napakaganda yung ginawa namin. Nagkaroon ng evangelistic camp sa mga kabataan and libo-libo yung dumalo. At nung kinas na ni Pastor Vincent yung invitation, ang daming nag-forward. So kaming mga pastors, nakasama doon, tig 15 kami. At dinil namin yon. And you know what? Nag-e-enjoy ako sa mga kabataan na to. Hindi dahil ako ang pinakamaputi sa kanila, pero binigyan ako ng Panginoon ng special part sa aking puso sa mga black people. And again, habang kinakausap ko sila about salvation, God reminded me of my calling. But I said to the Lord, Lord, not anymore. You have already answered our prayer. Doon na kami sa bigan. So in-erase ko yung panawagan ng Panginoon sa akin. Sabi ko, Lord, yun na yung hope namin sa bigan. Hindi na kami lalabas. Hindi na kami lalabas. That was my second encounter with God. Yung nakwento ko kanina, pumunta kami sa Thailand and Cambodia. Iba naman ang kinausap ng Panginoon, ang aking wife. Sabi niya sa akin, pagdating namin from a mission trip in Cambodia, sabi niya sa akin, meron ka bang calling sa foreign? Di na pala siya nakakatulog. Sabi niya sa akin, why not sa summer, dalawa kami ni Shikaina, lutukoy ko yung aking dalaga, 17 years old. Sabi niya sa akin, why not sa summer, kukunin ko si Shikaina, punta kami sa Cambodia. At doon na mag-volunteer kami sa camp, and at the same time, magtuturo si Shikaina ng keyboard. So yun yung plano. Sabi ko, okay, yes. Pero sabi niya sa akin, di ba may calling ka sa foreign? At kwento ko sa kanya kung paano ako kinausap ng Panginoon the day na nakita ko si Pastor Mike Valdez surrender his life for the mission field, for the foreign. Kwento ko sa kanya. At sabi niya sa akin, kung talagang tinatawag tayo ng Panginoon, kailangan, ngayon na. Mag-yes na tayo ngayon. Bakit? I'm 49 years old. Magpo-49 na ako this coming September. Kaya kung tinatawag tayo ng Panginoon, huwag na nating pagtagalin. Kagaya ng kinanta ni Pastor Ryan, sabihin na natin yung, be it unto me according to your word. Huwag na nating hintayin na mag-55 tayo or mag-60. Baka wala na tayong kayang gawin. But that was a struggle week for us. Napakahirap. Napakahirap iwanan ang tahanan na doon na nabuo ang aming pamilya. Napakahirap magdesisyon. For 22 long years, yun yung aming tahanan. But it's because of the call of the Lord. Tumawag yung aking isang kaibigan. He's from Botswana. Ang name niya is si Pastor Arnold Daduka. Isa na siya ngayong misyonaryo doon po sa Botswana, Africa. And is doing a great job sa kanyang ministry. Ano yung ministry niya? Nakita nyo kanina sa picture, may maraming mga kabataan. Ang ginagawa niya ngayon, kagaya ng ginagawa namin sa iba sa Bales ngayon, kaya hindi ko kasama ngayon ang aking mag-anak kasi nandun sila nagbo-volunteer at meron sila ngayong 1,800 na mga kabataang unbelievers doon sa
Iba Zambales ngayon, kaya nandun sila. Nag-volunteer sila. And I praise God, sa pag-stay namin doon, nag-average, every day, nag-average na 1,200 campers. Unbelievers yun, mga yan. Now, sa Botswana naman, si Pastor Arnold Naduka, challenge niya ako. We are now averaging 1,200 every camp. Just last year, they were able to reach 17,000 unbelieving young people in Botswana. At sabi niya sa akin, Pastor Romel, why not consider Botswana? Halika, tulungan mo ako sa camp ministry. And at the same time, kung nandito ka, we will plant churches. At doon binuksan ng Panginoon yung opportunity. Huwag nating hayaan, sabi niya sa akin, na itong mga nako-convert sa camp, huwag nating hayaan na mapupunta lang sila sa mga churches na nagtuturo ng prosperity gospel. We need to tell them kung ano yung church na totoo. Yung magtuturo sa kanila ng salita ng Panginoon, the pure Word of God. Amen. At yun yung pinaka-factor kung bakit nag-yes kami sa panawagan ng Panginoon. Hindi po nagkamali ang Panginoon, hindi po nagkataon na Africa yon. Dahil sinet ng Panginoon sa puso ko that black people are special to my heart. Napakagaling ni Lord. So that's why I could say the call of the Lord is irrevocable. Kahit ilang taon pa ang makakalipas pala, yung taon na yon na in-spend namin sa Vigan for 22 years, God has prepared everything. Equipping time pala yun sa amin as we go to Botswana, Africa. Now, I want to talk about the 5 P's of God's calling in our lives. Lahat tayo dito, tinatawag ng Panginoon. Unang-una na P. In verse number 43, the Bible says in Acts chapter 13, verse 43, now when the congregation was broken up, many of the Jews, pwede ko ba hawakan to? Pwede po, sir. Yan. Mas sanay kasi ako na hinawakan. Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who is speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. Now, anong tinutukoy dito? Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? The word of the Lord ay biyaya lamang ng Diyos. The fact na nandito kayo ngayon, it's only by the grace of God. As members of Redemption Baptist Church, hindi po basta-basta nabuo ang church na ito. Nandito yung kamay ng Diyos, and it's only by God's grace kung bakit nabuo ang church na ito. Tignan niyo verse 43 or 44. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Now, sinabi ko kanina na ang trabaho ng Diyos ay lalago dahil lang sa biyaya ng Diyos. We need to understand that. Wala po akong may pagmamalaki sa buhay. Doon ako'y nagpastor sa isang church whom I started way back 2002 at nag-grow na ngayon. I could not say it's because of me, but because of the grace of God. Wala po tayong may pagmamalaki sa buhay. Ang Redemption Baptist Church ay hindi po church ito ni Pastor Ryan. True. Ang church na ito ay Church of the Living God. We need to understand that it's only by God's grace. Kung bakit tayo nandito ngayon, it's only by God's grace. Wala tayong may pagmamalaki.
Now, we could discover in verse 44, the next Sabbath day, sabi niya, came almost the whole city together. Ilang populasyon na ngayon ang Baguio City? Mga ilan kaya? Isang distrito lang ang Baguio, no? Isa lang ang congressman nyo? Baka mga 500,000, mga ganon siguro. Ang population ng Baguio. Now, can you imagine this, mga kapatid? Na lahat ng tao ng Baguio City, meron bang lugar sa Baguio na kasya ang lahat ng tao? Wala siguro, no? Wala. Now, can you imagine this city? Kasi nasabi niya dito. Almost the whole city. Together, para ano? Para manood ng concert? Hindi. Anong gagawin nila? To hear God's word. To hear God's word. Now, dahil ba sikat si Paul and Barnabas? Dahil ba magagaling sila? Hello, are you with me? Dahil ba magaganda silang lalaki? Nakagaya ni Pastor Ryan? Almost the whole city, they come together just to listen to the Word of God. Amen. What kind of power ang nai-manifest sa panahon na yun? Anong klaseng kapangyarihan yun? It's the power of God. Wow, amen. It's the grace of God. So the first P of our calling is this: privilege. Isang pribilehyo na maging anak ng Diyos. Isang pribilehyo na maging servant ng Diyos. Isang pribilehyo ang isang pastor. Isang pribilehyo na mayroong nag-iisang Pastor Ryan Dacanay. At siya lang yun. Yung kapugihan niya, bagay sa kanya. Okay? Nalala ko yung bayaw ko, sabi niya, inaamin ko naman na pangit ako, sabi niya. Pero at least, bagay ko. Hindi naman maganda yung gwapo ka nga, pero hindi mo bagay. Tama. Isang pribilehyo, mga kapatid, na kung binigyan ka ng pagkakataon na bilang anak niya, isang pribilehyo yan. Amen. Isang pribilehyo na ikaw ay miyembro ng Redemption Baptist Church. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, you are privileged. Grabe yung privilege ninyo. Amen? Isang pribilehyo ang maglingkod sa Diyos. Kaya nga wala tayong may pagmamalaki. Because si Jesus lamang ang may akda ng lahat. The privilege. Akalain mo si Paul and Barnabas, hindi naman sila sikat eh. But God gave them the privilege to preach the Word of God sa almost the whole city. Wow! Amen. Kaya kung mag-grow ang church nyo, it's a privilege. Amen. Dahil power yan ng Diyos. True. Kaya nga kung mayroon tayong mindset na hindi naman lalago yung church na yan kung wala kami. Hello? Sino ka ba? True. May mga attitude kasing ganun. May mga attitude, halos lahat, sa lahat yata ng mga churches nakaranas ng ganun eh. Lalo na yung mga ginagamit. Nagkakaroon sila ng pride.
Nakakala nila, akala nila is, kung mawawala sila doon, ay hindi na magpapatuloy ang gawain. Hello? Sino ka ba? Kaya if you are a part of this church, privilege yan. Amen. Amen. It's a privilege para sa akin to represent you guys. Amen? Amen. It's a privilege for me and my family to go to Botswana. Now, kung gusto nyo sumama, excited kami. Amen. Kasi may mga kasama kami na pupunta. Mura lang naman ang pamasahe. Yung round trip ng US, one way doon. Sa ngayon, sa US, 1-2 ang $1,200 ang pamasahe ngayon. Pero depende pa sa kung saan ka pupuntang state. Kung pupunta ako sa Missouri, ang pamasahe ko noon is 2-2. Ang laki. It's hard. Pero it's a privilege. Sasama ka sa amin. Ang one way doon is about 75,000. Apat kami. Kaya maganda kung sasama kayo. Pero it's a privilege for us to represent you. Amen. Kahit hindi ka na sumama, basta gawin nyo kaming representative din. Pwede ba yun? Amen. Paano, Pastor? Pray for us. Amen. Pakilagay nyo yung prayer card na binigay ko sa inyo kanina sa ref ninyo. Para kung maalala nyo kami, please pray for us. And you can take part of the ministry by your giving. Amen? Amen. Para walang tao, ako. Amen. Ako. Amen po ba? Amen. Because the Great Commission needs collaboration. Hindi namin kaya ito na kami-kami lang. We need churches. We need praying churches. We need supporting churches. Because when we support, when we take part, it's a privilege. Napakalaking pribilehiyo. Pangalawang P, verse 45. The 5 P's of our calling. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with what? What's the word? They were filled with envy. What is envy? Ano sa Tagalog ang envy? National Bookstore? Ano ang envy? Inggit. Inggit! Ang tindi sa Tagalog, no? Inggit. Inggitera. Inggitero. Now, sabi niya sa verse 45, but when the Jews saw, sino yung mga Jews? Mga religious leaders during the time. Nainggit sila kay Paul and Barnabas and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. Wala namang ginawang mali si Barnabas and Paul. Pero bakit itong religious leaders na ito, naiinggit sila kay Paul and Barnabas? Wala namang kasalanan si Paul eh. Alam niyo kung bakit? Ang envy na tinatawag, hindi mo kinakailangang gagawa ka ng mali para mainggit sila sa'yo. Amen? Tama. Kasi ang inggit is this. May nakikita sila sa'yo, nawala sila. They want your blessing. That's why naiinggit sila. So the second P of our calling, there will always be problems. Yes, isang pribilehiyo na maglingkod sa Diyos. Pero huwag mong kaligtaan, meron at merong tao na hindi masaya para sa iyo. Na kung ikaw ay nagtatagumpay, ayaw ng mga ibang tao yon.
Hello? True. The question is, may naiingit ba sa'yo? Kung minsan, naiingit sila sa beauty ninyo. Naiingit sila sa kagapuhan natin. Ano, sir? Tama. Kung ano-ano yung kinakaingitan nila sa atin. Pero aren't you glad, hindi ikaw yung naiinggit? Magpasalamat tayo kung may mga tao na naiinggit sa atin. Amen. Ibig sabihin, in every privilege that God will give you, there will always be people who won't like you. True. And that's a fact of life. Tandaan natin na kung pinagpapala tayo ng Diyos, meron at merong taong hindi masaya para sa'yo. Tayo nga kung minsan, di ba? Ano mas mahirap? Makipagsaya? Or sa Ilocano, makipagladingit? Anong mas mahirap gawin? Mas mahirap gawin yung makipagsaya ka sa victory or blessing ng iba. Di ba? Kung malungkot yung kaibigan mo, ang dali lang eh. Iyak ka na rin, kinokonsume mo. Pero kung yung kaibigan mo, for example, yung matalik mong kaibigan, sabay kayong lumaki, sabay kayong punta sa school, sabay kayong nag-graduate, then pagka-graduate ninyo, mas maganda yung buhay niya kaysa sa'yo. Ang hirap nun, di ba? Ang hirap nun. Yung nakakabili na siya ng iPhone, pero ikaw, nag-iipon pa rin. Hanggang ipon ka na lang. Yung buti pa siya, maganda na yung kanya sasakyan, ikaw, di ba? Parang ang hirap talaga makipagsaya. Pero God wants us to understand that whenever God will give you the privilege, there will always be people na hindi masaya sa ginagawa ng Diyos sa atin. Kagaya ng mga Hudyo na to. Bakit? Kasi never in their leadership, never in their lives, na nakapag-gather sila ng ganong karaming tao. Pero hindi naman kilala si Paul and Barnabas, pero bakit nung sila'y nag-preach, almost the whole city ay nakinig sa salita ng Panginoon? Bakit binabato yung mangga? Bakit? May bunga. Alam ka naman, babatuin mo yung mangga, wala namang bunga. Magmauyo ka na. Now, sino ang bumabato ng mangga? Sino? Yung wala mangga. Alam niyo kung sino ang bumabato ng mangga? Is it the adult or the kids? Kung adult ka, kung gagawin mo? Punta ka sa may-ari, di ba? Mangingi ka na lang. That's maturity, di ba? Pero kung bata, babatuin mo yung bangga, tapos takbo ka kung, di ba? Ganun ang mga bata eh. Ibig sabihin, kung binabato ka, una, dahil may bunga ka. Amen? Kung minamarites ka, dahil may bunga ka. Now, pangalawa, katotohanan is, you don't go to their level. Bakit? Hindi mo sila ka-level eh. Mga bata yan. Ang mga naiinggit, mga bata. Hindi sila mature eh. Kung may mangga kayo, tapos yung mga bata, binato nila yung mangga. Ilalabas mo ba yung armalite mo? Ilalabas mo ba yung itak mo?
At hahabulin mo sila at papatayin yung mga bata. Hindi, di ba? You will not go to their level. Bakit? Mga bata eh. Pabayaan mo lang sila. Kagaya ng ginawa ni Paul and Barnabas. Amen? Amen. Hindi po natin maiiwasan that there will always be problem in the ministry. When God use us, when God bless us, people won't like us. Hindi 100% magiging masaya sila sa'yo. That's our calling. Number 3, verse 46. Then Paul and Barnabas waxed bold and said, it was necessary that the word of God should first have been spoken to you, but seeing you put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, sabi ni Paul, we turn to the Gentiles. Pangatlo, na P is the purpose. Ano bang original purpose ng Diyos patungkol sa Great Commission? Alam niyo ba ang original purpose ng Diyos? The original purpose of God is for the Jews to become the missionaries. Pero ano nangyari? When the Lord Jesus Christ came, they rejected Jesus Christ. Hello? They rejected Jesus Christ dahil yung ine-expect nilang Messiah ay hindi yun. Hindi si Jesus Christ. Because what they are expecting is the Messiah, Ben David. Ano bang ibig sabihin ng Messiah, Ben David? The reigning Messiah. Akala nila may papanganak si Jesus Christ sa palasyo. Kasi reigning Messiah eh. Yun yung hinihintay nila. Pero anong dumating? Kabaligtaran. The opposite. Saan na ipanganak? Ginawa naman lahat ni Joseph and Mary. Di ba naalala nyo sa Bethlehem? Ginawa naman nilang lahat eh. Pero naka-close lahat ng mga hotels. Hello? Pero they end up saan? Sa sapsaman, sa poultry. At doon ay panganak ang Panginoon. Kasi ang dumating, hindi yung Messiah Ben David. Ang dumating, Messiah Ben Joseph. The humiliating Messiah. Ang akala ng mga Hudyo, the Messiah will reign as their king. Pero iba yung dumating. Ang gusto ng Diyos, He will reign in the hearts of those people who receive Him as their Lord and Savior. Amen. The Messiah, Ben Joseph. That's why tayo na mga anak ng Panginoon, the purpose of God in our lives, sabi niya rito, we turn to the Gentiles. We as Gentile believers, tayo ngayon ang gagamitin ng Diyos to go into all the world and preach the gospel. Amen. Did you know that Philippines today is the springboard of world missions? Marami rin tayong mga missionary from Korea, pero mas matindi ang mga Pilipino na maging missionary. Bakit? Kahit konti ang support, bumupunta sila. Ang mga Koreans kasi, hindi naman ako against sa mga Koreans. Kaibigan natin sila. We could work hand in hand with them. Pero, ang mga Koreans kasi ay monoculture. Iisa lang yung kultura nila. Ayaw nilang baguhin. Ang mga Pilipino, gaya-gaya. Kahit yung pananamit ng mga Koreano, ginagaya natin. Pati yung mga the way
na mag-make up kayo ng mga kababaihan. Ginagaya niyo yung parang singkit. Di ba? Sinasadya pa ng iba. Paano manamit? Mga pagkain. No? Sangyup. Pero mga Koreano, ayaw nilang iwanan ang kanilang kultura. Monoculture sila. Kaya pati yung language, nahihirapan sila. Pero ang mga Pilipino, kakaiba. Kahit saan mo yan dalhin, after 3 months, they can speak the language, they can eat their food. Punta ka sa Cambodia. Hindi ko lang kasi na-try yung spider, yung tarantula. Merong buhay doon, pinapakita nila yung buhay at merong luto. Crispy. Pero hindi ko lang kasi sinubukan kasi nagbibiyahe kami noon. Pero gusto kong subukan pero pinigilan ako ng aking asawa. Uy, bibiyahe tayo. Baka anong mangyari sa'yo. Pero yung nakikita kong pastor sa Global Search, kung pupunta sila sa Cambodia, talagang trinatry Ang tatapang ng mga Pilipino, yung mga Amerikano, hindi nila kaya. Ganon kagaling ang Pinoy. Ang dali nating mag-adjust. Ang dali nating mag-adapt. Kaya nga sa ngayon, Pilipinas ang ginagamit ng Diyos as a springboard for world missions. Ang dami na ngayong lumalabas. Pati mga strategy ngayon is, pati mga OFW na mga Christians, pwede na silang magsimula ng mga gawain kung saan man sila. And I praise God for that. God is using us. Yan ang purpose kung bakit ka Pinoy na Kristiyano. Hello? Nung nakapag-asawa ako ng Igorota, no? Nung namatay yung aking, yung lola ng aking asawa dun sa Bangkayan, marami kayong kultura di ba? It was my first time nakakain nung tinatawag na watwat. Nakatikim na kayo ng watwat? Tinitignan ko noon. Tapos, tinignan ko kung paano prepare. Parang, kaya ko yan. Di ba? Bibigyan ka ng karne, tapos asin, yun lang, tapos kanin. Pero sabi ko, pasubukan niya. Masarap naman pala. Amen? Ubos. Kahit gaano ka pala kalaki, parang 1 kilo yata yung binigay sa akin. No? Pero naubos ko. Ang sarap. Ang bilis nating mag-adapt ng kultura. Kaya sinasabi sa akin ni Pastor Arnold, by the way, Pastor Arnold Aduca, kaya nga very special sa akin, kasi bunga lang naman ng aking tatay, si Pastor Arnold Aduca. Nung siya nagpapastor doon sa Magabag, Nueva Vizcaya. Marami kaming naging bunga niya sa maliit na kanyang church. Binilang namin, there were 11 pastors who came out from his church. Namatay siya na maaga, 59. Hindi niya naabutan yung 20%. Pero I praise God. Kahit ganun lang kaiksi yung kanyang pagiging pastor, isa na sa mga pastors na lumabas ay missionary na in Botswana, Africa. That's why very special sa akin si Pastor Arnold, and I will be partnering him doon sa Botswana. God is a purpose for our lives. God is a purpose kung bakit ako nandito ngayon. At bakit kayo miyembro ng Redemption Baptist Church? God is a purpose. God is a purpose kung bakit naririnig nyo ang salita ng Panginoon ngayon. And that purpose is, let us go and makes disciples of all nations. Yan ang purpose natin. Wala nang ibang purpose kung bakit tayo nabubuhay
Naalala ko yung sinabi ng executive director doon sa Iba Zambales, sa Highland Camps Iba Zambales. Sabi niya, ubusin natin ang panahon ng mga kabataan sa impyerno. Ang ibig niya sabihin, dahil once na nakakilala sila sa Panginoon, hindi na sila pupunta sa impyerno. Amen. Ubusin natin ang panahon ng mga tao doon sa Botswana, sa impyerno. But the question is, kasama ko ba ang Redemption Baptist Church? Kasama mo ba kami sa inyong mga panalangin? Amen. Let us reach out. Amen. Not only in our Jerusalem. Hindi ko sinasabing pabayaan natin ang ating Jerusalem. Kundi sabay. Sabay nating pagtulungan ang Great Commission. Meron akong narinig na isang missionary na meron daw isang lugar sa China na ang pangalan is unto the uttermost part of the world. Yun ang meaning ng pangalan na yun. Unto the uttermost part of the world. Baka yun yung lugar na yun, yung last na ma-reach out. Baka yun yung lugar na yun, taga doon, yung last na kaluluwa na makakapakinig ng salita ng Panginoon. At darating na ang Panginoon. Before it's too late, let us live to our purpose. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, live to your purpose. Let us live to our purpose. Let us live to our purpose. Pang-apat. Pang-apat na tayo. Verse 47. Sino po ang hindi pa nabigyan ng card? Ito yung verse na nakalagay doon. Verse 47. For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. The last P is, alam niyo ba yung pang-apat na P? According to that verse, and the Lord commanded us. And the Lord authorized us. The word is power. God has given us the authority. God has given us the power. God is commanding us today. Our Commander-in-Chief, Amen. sinasabi niya sa atin ngayon, go and make disciples. I have set thee. Talagang in-empower na tayo ng Panginoon. I have set thee to be a light of the Gentiles. Tayo yung mga ilaw. Amen? Gaano man kaliit yung ilaw mo, may kapangyarihan pa rin yan. Bakit? Kahit gaano yan kaliit, ilalagay mo ito sa darkness. Magudapin. Nakakita na ba kayo na yung darkness, tinalo niya yung napakaliit na light? Wala ba, no? Lalayo at lalayo ang darkness. Kahit maliit man yan na light. That's why we as His church, we are on the offensive side. Hindi tayo yung nagdi-defend. Kundi we are in the offensive side. Sabi ng Bible, sabi niya kay Peter, si Jesus Christ, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail. Ibig sabihin, we are on the offensive side. We are on the attack. Tayo yung nag-a-attack. And the gates of hell shall not prevail. Hindi mananalo ang impyerno sa gawain ng Panginoon. So, let us live to our purpose. Why? Because God has given us the power. God has given you the power. Pastor, financially speaking, konti lang yung aming income.
Pero you know what? Hindi naman pinag-uusapan dito ang income. Basta sabi ng Bible, God has empowered you Amen. to make a difference. You can do something. You can do something for the work of the Lord. Financially speaking, kaya yan ni Lord. Amen? Amen. Kaya yan ni Lord. We have seen the grace of God. Doon po sa Bigan, God has provided everything. Hindi naman kami pinabayaan ng Diyos. Nagkaroon ng problema sa church. Hindi naman kami pinabayaan ng Diyos. Because, ibinigay sa amin yung kapangyarihan to grow. Panglima, and last. Ito yung gusto nating mangyari. And when the Gentiles heard this, what's the next statement? They were glad. They were glad. Amen. Amen? Amen. And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified what? The word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life, Believe. believe. Whenever God empower us, hindi problema sa atin yung resulta. Dahil ang resulta ay sa Panginoon. Amen. Ang importante, God has empowered you to share the gospel to someone, to share the gospel to your parents, to share the gospel to your students, to share the gospel to your classmates, to share the gospel sa inyong mga kamag-anak. That's the command. God has authorized you. Kaya nga natatakot tayo kasi ang tinitingnan natin yung resulta, baka i-reject tayo. Are you with me? May command eh. So, if the Lord commanded us to share the gospel to someone, huwag mong isipin yung resulta. Dahil ang resulta ay sa Diyos. Dahil first of all, kung kinumat na niya, ibig sabihin, sabi niya sa verse 48, they were ordained. Anong ibig sabihin ng ordained? Prepared. Prepare na ng Diyos yung puso ng taong yun. Amen? One time, pumunta ako sa Manila. Hindi ko kasi kabisado ang Manila. Ever since. Pero thank God for Waze. Thank God for Google Map. Nakakapag-drive na ako sa Manila. Pero whenever na lumalabas ako at ang schedule ko sa Manila, palagi akong nag-Uber. Grab pala. Wala na palang Uber. Grab. Kung sumakay ako sa isang Grab, kinausap ko yung driver. And then, until such time na very sensitive pala yung tanong ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, Brad, may pamilya ka na? May, yes, pastor, sabi niya, kasi nakilala akong pastor. Ilan naman ang anak mo? Sabi ko sa kanya. Ilan naman ang anak mo? Ay, 3 po yung anak ko. Tapos, nag-joke ako. May naisip akong joke na sabihin sa kanya, ilan naman ang mga nanay? Akalain mo, magkakaiba pala ang nanay? Ginoke ko lang. Sabi niya, yung 3 anak ko, pastor, 3 rin ang mga nanay. Ay, sabi ko sa kanya, sorry, hindi ko sinasadya. De, okay lang, pastor. And he began na ikwento ang kanyang buhay. Halos paiyak siya. In-explain niya bakit nangyari yun. Hindi niya sinasadya. At nakita ko yung sinceridad niya. And you know what? Pinasok ko yung gospel sa kanya. And he received Christ as his Lord and Savior. Amen. Ang layo yung
Kasi magbabayad yata ako ng about 400, something like that. Kasi hindi ako sanay sa Manila eh. Yung sasakay, LRT, sasakay sa... Hindi ko alam yun. Eh, magbayad na lang ako, at least wala na akong problema. Dadalhin ako doon sa patutunguhan ko. Pero I praise God, tumanggap siya sa Panginoon. And you know what? Pagdating ko sa aking destinasyon, nung nagbayad na ako, sabi niya sa akin, Pastor, huwag na. Treat ko na lang yan sa'yo. Hindi kasi negosyo to. Hindi, Pastor, please. Salamat sa word of God. Amen. Hinanda pala ni Lord yung kaluluwang yun. What if nahiya ako? Hindi ko lang yung tao. Sometimes, God will compel us, God will impress sa ating puso na, hey, share the word of God. Huwag kang matakot kasi ordained eh. Kaya nga, palagi yung sinasabi sa mga churches, habang wala pa kami doon sa Botswana, I do believe that God has ordained, God has prepared the people there. Panglima na P is the product. Gusto natin na maligtas yung mga inordain na ni Lord na maliligtas. Kinakailangan nilang marinig ang salita ng Panginoon, kagaya in this passage. And when the Gentiles heard this, they were glad. They did not reject the word of God. Imbes na reject nila, they were glad and glorified the word of the Lord. Wow! Ganyan katindi ang salita ng Panginoon. Ganyan katindi ang Great Commission. Kaya nga kung sinasabi na ni Lord sa'yo na gagawin mo, gawin mo na. Now, sabi ko kanina, the Great Commission needs collaboration. Let's work it out. Work together. Let us take part. Kasi ang gusto ni Lord, one day, listen to me guys, one day when we go to heaven, dahil kayo ay sumuporta sa Arsadon family, pinag-pray nyo ang Arsadon family, pagdating natin sa langit, there will be people from Botswana who will go to you at sasabihin niya sa iyo, thank you. Amen. Thank you for investing in the lives of the Arsadon family. I'm here right now in heaven because you gave. Because you prayed. Amen? Amen. Yun yung dahilan eh. Yun yung product na gusto nating mangyari. Yung makakapagtalim tayo ng 10 churches for the next 20 years at ang Redemption Baptist Church ay may kabahagi sa lahat ng kaluluwa na maliligtas sa Botswana. But the question is, will you embrace that vision? Will you embrace the vision of collaboration? Will you say yes to world evangelization? Will you say yes, I will take part on those 10 churches na may tatanim sa Botswana? I don't know the ways of the Lord, but I believe this is the direction of the Lord sa aming buhay as a family. I don't know kung anong magiging kahinat na ng trabaho doon. It's not in my control. It is in the hands of God. Amen. Basta sinasabi ng salita ng Panginoon, the product is the African people will be glad. They were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life, believe. And then the last verse. And the word of the Lord was published through our own religion. Mga kapatid,
vision needs collaboration. God is calling us. Lahat tayo. There's a call. There's a call to take part. Maybe ayaw nyo man yung preaching ko, ayaw nyo man yung itsura ko. Pero what is important is, will you embrace the vision of 10 churches in Botswana? Will you pray for us? Will you support us? Will you take part of that vision? Shall we all stand up, please? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Maraming salamat na Ikaw ang aming Diyos na nag-uutos sa amin, nagbigay sa amin ng kapangyarihan to make disciples. Hindi mo sinabi, Panginoon, na just in Baguio City, just in Camp 7, but sinabi mo, go and make disciples of all nations. Lord, may you touch the heart of your people, the Redemption Baptist Church, that they would make a commitment this morning, that they would say, I will take part. I will take part sa gawain sa Botswana. I will take part. I will be a part for world evangelization. Habang tayo nakayukot, nakapikit ang ating mga mata, what's your commitment today? Will you embrace? Will you say yes for Botswana? Will you say yes to the 10 churches who will be planted for the next 20 years? Will you pray for us? Will you be holding the rope of missions for us? Will you make a commitment today? I will pray for the Arsenals. Will you make a commitment today? Pastor Ryan? God is calling you today. God is calling you this time. To pray. To pray for Pastor. Why don't you do it right now? Why don't you do it right now? Have that commitment to pray for him daily. To pray for his family daily. It's not easy to go to a mission field. Hindi madali. But we thank God for giving us the opportunity that people are going there. Pero isang bagay na kailangan natin maintindihan. Maybe God is calling you. God is calling you to be part of a mission field. God is calling you. Why don't you just surrender to the Lord? Hindi ko alam kung saan mo tatawagin, but I will. If God is calling you, can you raise your hand? I will pray for you. Anyone? God is calling you. The mission field. Well, one of our responsibility as a church is to pray for each and every missionary that we encounter. Mr. Romel, we will be committed to pray for you and your family. And we will include you in our prayer list. And we will include you in our
Father God, for giving us this time that we could hear your word and be persuaded, Lord God, to be part of the Arsenal's family. The mission field of Butswin. We do pray, Father God, that you would continue to use them mightily there. As you have given them the vision to plant 10 churches or more, we do pray, Father God, that you would continue to give them the wisdom and understanding that they need. At the same time, Lord God, yung mga maliligtas na mga kaluluwa, that they would grow in your grace and in your knowledge, and someday they would also be pastors and missionaries out there. We do also pray, Father God, that you would empower them as they deputize at this time to provide for their needs according to your riches and according to your glory. In Christ's most precious name, we do pray. Amen. Amen. Please be seated. Okay, so we will have two offerings at this time.